na sana siya agad at ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. At nang maulila ang kanyang mga anak at mabiyuda ang kanyang asawa. Kay Atty. Topacio po, being the... Huwag lang love life, ha? Opo, sir. Opo. Alam ko lang. Sir, being the deputy spokespo ng party, may update po ba regarding sa status ni Senator Bato? Kasi Senator Robin Hood ay sinabi, sa payo niya is huwag kang susuko sa banyaga. And how about the party, sir? Anong stand? And sabi ng DILG, alam nila kung nasaan si Senator Bato. May suporta rin po ba ang partido kay Senator Bato ngayon? Definitely. Senator De La Rosa is a ranking member of the PDP and he is one of the 3 senators. However, with respect to the legal recourses available to Senator De La Rosa, I think the best person who would be able to answer that would be his legal counsel, Attorney Israelito Torion. With respect to the pronouncements of Senator Padilla, I think we have to defer to his Chief of Staff, Attorney Philip Jurado. Pero kami po sa PDP, we condemn this latest efforts on the part of the government to neutralize another member of the opposition by again surrendering our sovereignty to a foreign entity. And the PDP is willing to extend all the assistance within its power to do in order to assist Senator De La Rosa with this problem. We are solidly behind Senator De La Rosa. Para sa amin po, isang malaking kalapastanganan sa soberanya at kasarinlan ng Pilipinas itong pinaggagawa ni Ombudsman Boying Rimulya na siya ang naglilik nitong ICC warrant. Alam nyo, nakakatawa itong si Rimulya, talagang double standard eh. Kapag may isang tao, katulad niyan, na si Madriaga, relax na lang partner, alam ko umiinit yung ulo mo pagka na ano yung pangalan ni Madriaga. Lusartan muna. By the way, sinabi sa akin ni Yvette na talagang total na yung commitment ni De Lima kay Madriaga. In fact, she was quoted to have said in effect that she has spread her wings to let him in. Sinabi niya, I'm taking him under my wing. Diba? So she has spread her wings to allow Madriaga to enter. Her wings! Her wings! Anyway, alam nyo, Madriaga isang tao. Ini-entertain ng ombudsman. Etong kay Martin, sinabi noon ni Diskaya, sabi ni Saldico, yun daw pera ay para kay Martin. Although hearsay yun. Okay, granted, fine. Under oath naman yung statement. Okay. Corroboration number 1. Gutesa, under oath. Nagde-deliver po kami ng male-maleta na pera kay Martin Romualdez. Okay. Corroboration number 1. Corroboration number 2, from Saldico himself. Nagbibigay ako kay Martin at kay Pangulong Marcos. Male-maleta. Corroborated yung kay Gutesa at yung kay Diskaya. Sinong may kaso ngayon? Isa lang, si Saldico. Oh, anong klase yan? Diba? Anong klaseng ombudsman yan? Alam naman natin kasi that ombudsman owes his being ombudsman to the president na lahat ng batas ay pinilipit para lang siya ay maluplok dyan. So, what do we expect from the ombudsman? So, yan ang nagiging problema po natin dyan eh. Lahat ng institutions natin, kinokorrupt, pinanghihimasukan ng Pangulo. How? Yung last bastion, yung huling sumbungan ng bayan ombudsman, nilagay pa niya, let's not mince any words, nilagay pa niya tuta niya. Kalokohan. Kung may naniniwala sa inyo nang sinabi ni Boying na ngayon appointed na siya, he will do what is right, meron pong tulay malapit sa Malacanang, bebenta ko sa inyo. Mura lang po kung naniniwala kayo ron. Number 2, yung
legislature, kino-op na niya. Una-una, ginawa niyang speaker yung pinsan niya. Ginawa niyang majority, deputy ba? Speaker. Yung anak niya. Plus, inuutusan niya na mag-insert. One prerogative ng legislature yun. Pati judiciary, pinanghihimasukan na niya. Can you imagine? The ombudsman and the president being one in saying, bago magpasko, may makukulong na. Mr. President, Mr. Ombudsman, hindi po kayo nag-i-issue ng warrant eh. Hukuman po eh. Are you telling us, kontrolado niyo rin yung hukuman, na pag sinabi niyong bago magpasko, may warrant, eh teka, nakakabahala na po yan. Ha? That is very alarming. Di lahat po ng branches of government. Ha? Inyo ng executive, Mr. Marcos, inyo pa ang legislature, inyo pa rin ang judiciary. Bata mo pa rin na nasa ombudsman. Oh, appointee mo pa rin na nasa ICI. Wala na po kaming tutubuhan. Sino pang mag-check and balance? Yan po ang nakaka-alarma sa ginagawa. Number two, another point, ito sa budget, and this will be my last word on it, at medyo, I'm the only one standing between you and lunch. Yung sinasabi ni Professor, alam nyo, tama, okay. Number one, yung education now. Ha? For the first time, pumasok sa standard. Ngunit tingnan nyo mabuti ha, tingnan nyo mabuti. Kasi niloloko po tayo, last budget, alam nyo yung pagkasngiti nitong gobyerno ito. Para palabasin lamang na kunyari, last budget, ang pinakamalaki ay edukasyon, hindi yung public works. Yung budget ng PNPA, sinama nila, kinumpute nila sa education. Sa DILG yun eh, hindi naman sa DepEd yun eh. Yung budget ng PNPA, sinama nila sa education, sa DND yun eh. Hindi naman sa DepEd yun, pero para lang palabasin na mas malaki education kesa sa DPWH, sinama nila yun nung kinumpute nila, okay, ito yung education, no? Nung tinignan ko, teka muna, bakit pati PMA at saka PNPA? May mga sariling departamento. Kaya tignan pa rin natin, Prof, ha? Baka pinaglululuko tayo yung mga taong yan, ha? O baka Claire Castro na naman, yung farm to market roads daw, may kinalaman sa health. Okay. Sige, so, may last question pa sana ako, pero mukhang ano na lang. A little bit of comment and then I'll ask you kung ano dapat ang i-advise natin sa mga tao as their participation na pwede nilang gawin as we close. Alright? Kasi, totoo lang, no? Kung titignan mo dito, very quickly lang, if this budget were subjected to the same standards na ini-impose natin sa private corporations, do you think yung audit na to would actually, they would pass the internal audit? The reason why I'm asking this, because I am an executive coach for Fortune 500 mga leaders, and whenever something like that happens, usually tinatanggal kagad yung mga executives. Alright, so can you say something about that? Simple lang po, parallel universe perhaps. Pwede mangyari po yun. Pero nandito po tayo sa Pilipinas, sad to say, Sir Rob, no? So mahirap po talagang mangyari yan. Even if meron tayong mga check and balance mechanisms, the BOA is there, the Ombudsman is there. But true enough, no, all of this are actually being held hostage right now by the President. Sad to say, no? And nangyayari, maliwanag dito yung connivance between the government at saka nitong mga progressives, kung tawagin natin mga piklawan, dilawan, at kung ano naman. Basically, no, talagang they're trying to gang up together, they're trying to group themselves together against the most formidable candidate for 2028, none other than VP Sara Duterte. So maliwanag yung agenda. Maliwanag pa sa sikat ng araw kung ano po yung ginagawa nila ngayon. Kaya nga sabi ko kanina, no, the idea right now of the entire government machinery is really geared towards, number one, trying to ensure that corruption will still continue so that they will be able to finance and pay lahat po ng nasa gobyerno para po maisulong nila yung agenda nila, hindi lang para sa 2026, no, for the impeachment, but more importantly for 2028, no? Because let's face it, ilang buwan na lang naman technically si Marcos, he will be there for like 18 months at the most, no? So magdo-double time po talaga yan, no? He will be working double time with his allies, with his cohorts para talaga dumami pa yung kanilang kaban, no? Kasi ito yung gagamitin ng bala later on. Because I tell you this, if VP Sara will become the president later on, all hell will break loose, and these people, kanya-kanyang putakbo yan. Kaya kailangan po talaga nilang mag-secure, gumawa ng magandang exit plan. So and I think right now, they're already laying down the foundations for that.
para maging maganda ang takbo ng bansa under PDP Laban, kailangan mahawakan namin ang legislative at saka executive branch. Ano ibig sabihin? Yung mga kapartido namin ang dapat mailuklok majority sa executive tsaka sa legislative para yung programa ng PDP ang mapalaganap. Noong 2016 to 2022, isang PDP Laban member ang naging presidente. Marami rin po ang nailuklok sa pwesto as USEC, as ASEC, as directors. Also, pati rin po sa legislature. Naging maganda ba ang takbo ng bansa? It was not perfect, pero ramdam nyo ang pagbabago. As in fact, yung party chairman namin bumaba with the highest trust rating of 91%. Etong 2022 onwards hanggang 2028, dapat suriin nyo yung mga political parties. Panagutin ninyo at tanongin nyo rin po, ano ba ang inyong mga prinsipyo, ano ba ang inyong mga programa, lalong-lalo na dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Kaya dito ho namin pinapalakas ang aming partido kasi importante po sino yung mga tatakbo under political parties kasi doon yung malalaman ano ba ang kanilang mga paninindigan, lalong-lalo na ngayon sa mga issues. Ano ho ba ang lumalaganap ngayon? Hindi ho ba based on personality? Nakalimutan nyo na po ang mga partido, ano ba ang kanilang mga paninindigan. Pero nadidinig nyo ho ba ano ang pinaninindigan ng PDP? It is reflective of our party chairman's policies when he was in power. Kung gusto nyo pong ibalik yung ganong mga polisiya at programa sa darating ko na 2028. Ngayon pa lang ho, magpalakas na po tayo, suportahan niyo po ang PDP Laban ng kanyang mga programa. Alamin ninyo ano ba ang partidong ito at kanyang mga paninindigan. Dito sa kampihan, makikita nyo na po ano ang mga paninindigan. Meron ho kaming spokesperson, si Atty. Ferdito Pasio, pinapaliwanag ho ang mga paninindigan sa issues. Dito pa lang ho, sa issues pa lang. Ano ang sinasabi ng ibang mga political parties? Hindi ba wala? Or at least, personally, wala ako nadidinig. Pero ang PDP ho, malakas ho na naninindigan and we fully support itong mga pronouncements ng aming party president. So, ngayon pa lang, magmasid, alamin sino po ang mga miyembro ng political parties, doon po maghusga kayo sa darating na 2028 kasi nasa kamay nyo rin po kung ano ang mangyayari pagkatapos ng mga nararanasan natin ngayon. Sige na Rob, sorry to interrupt. Bago tayo magtapos, since one of the tenets of our party is theism, our belief in a God that guides the destinies of men and nations. Bago ka magbigay ng closing, nais ko po lamang kayong anyayahan sa isang panalangin. Ito po ay panalangin ng mga inaapi para sa mga opisyal, mga namumuno na tiwali at abusado. Maiksi lamang po ito. Ito po ay salita ng Biblia na sana po araw-araw ay ipanalangin natin. Ito po ay Salmo 109. O Diyos na aking pinapupurihan, dinggin ninyo ang aking panawagan. Dahil ako'y pinagbibintangan ng mga sinungaling at masasamang tao. Nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Sinisiraan nila ako at sinusugod ng walang dahilan. Kahit nakikipagkaibigan ako sa kanila, ay kinakalaban pa rin nila ako. Ngunit ipinapanalangin ko pa rin sila. Sa kabutihan na ginagawa ko sa kanila, masama ang iginaganti nila. At sa aking pag-ibig, ibinabalik nila'y galit. Sinasabi nila, eto, totoo po ito. Ginagawa ito ng pamahalaan. Maghanap tayo ng masamang tao na kakalaban sa kanya at magsampa ng kaso sa hukuman laban sa kanya. At kapag hinatulan na siya, lumabas sana na siya ay may kasalanan at ituring din na kasalanan ang kanyang mga panalangin. Mamatay na sana siya agad at ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. At nang maulila ang kanyang mga anak at mabiyuda ang kanyang asawa. Maging palaboy sana at mamalimos ang kanyang mga anak at palayasin sila kahit na sa kanilang ginibang tahanan.
Kunin sana ng kanyang pinagkakautangan ng kanyang mga ari-arian at agawin ng mga dayuhan ang kanyang pinaghirapan. Wala sanang maawa sa kanya at sa mga naulilan niyang mga anak kapag namatay na siya. Mamatay sana ang kanyang mga angkan upang sila'y makalimutan na ng susunod na saling lahi. Huwag sanang patawarin at kalimutan ng Panginoon ang mga kasalanan ng kanyang mga magulang at mga ninuno at lubusan na sana silang makalimutan sa mundo. Yan po ang ating ipanalangin araw-araw at baka sakali ay marinig ng Panginoon. Amen. Opo, lalo